Alright, so sa papagpalang umaga po sa bawat isa, sabihan nyo nga yung katabi nyo ng good morning! Ayan, talagang good na good ang morning Talagang kitang-kita ang freshness at kagalakan sa puso ng bawat isa. So are we ready to worship? Okay, shall we bow down our heads, close our eyes? Hallelujah, Lord, hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming po salamat sa umagang ito, sa lugar na ito, na kung saan malaya kami makakasamba sa iyo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang mataas. Patuloy din, Panginoon, as we hear your message as we dance, Panginoon, patuloy, i-anoint mo po siya. Let your word be upon her mouth, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na Holy Spirit, O Diyos, ang patuloy na manguna at mahayag, Panginoon, ang kalooban sa bawat isa sa amin. And we open our hearts to your word, O Lord, to hear what you want us to do your will, to give you glory. Patuloy din po, Panginoon, tinitiwala natin sa iyo, Panginoon, ang bawat instrumentalist, the dancers, the song leader, Panginoon, even the backup singers, Panginoon. Patuloy, anoint niyo po sila, Panginoon, to lead us to worship you, O God. At gayon din, Panginoon, in the message, at gayon din, Panginoon, sa bawat activity, even our activity this after service, Panginoon, patuloy, Panginoon, ikaw siyang manguna, malulhatid madakila. Sa iyo po namin tinitiwala ang service nito, O Diyos. Ikaw ang mapapulihan, ikaw ang malulhatid madakila sa pangalan ni Jesus. Ito po ang sama-sama dalangin na lahat ay magsabi na Amen. Amen. Morning po. Let's worship the Lord this morning. Hallelujah. Ang aking pagpupuri ay alay sa'yo. Ang aking pagsambay laging laan sa'yo. Kung aking isipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin. Ang pagsamba, 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 Hallelujah. Sige po, patuloy po nating itaas ang ating mga kamay at ipalakpak po natin para sa nag-iisang hari. Amen. kung aking ipupuri ay alay sa'yo. Ang aking pagsambay laging laan sa'yo. Kung aking isipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa aking gagawin.
Kung aking isipin, Kung aking isipin ang iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa akin. sama-sama po nating itaas ang tinig sa Panginoon Ng pagsamba, 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 pagsamba. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Mahal kita. Mahal kita, mahal kita, mahal kita. Minsan pa po, kung aking iisipin, Kung aking isipin iyong ginawa sa akin, walang makapipigil sa akin gagawin. let's sing. Ang pagsamba, Sige po, patuloy po nating itaas ang ating tinig sa Panginoon. Sabihin po natin sa Panginoon, mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. purihin ka, purihin ka. Mahal kita. Hallelujah. Panginoon, patuloy mo pong dinggin ang awit ng aming mga puso. Pagkat dakila ka sa aming mga buhay, karapat dapat ka, Ama. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung palakpak ng gising para po sa Panginoon. Hallelujah! He is our Jehovah Jireh, our great provider. Nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Nagbibigay, ito ay tunay. Di pababayaan, iiwan, magpakailanman. Papuri! Papuri, pagdakila at pagsamba, nararapat lamang sa inyo, sa inyo. Ang aming buhay, paghiling ko, buhay na handog sa inyo. Amen. Minsan ba po nating awitin sa Panginoon, nagkakaloob. Nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Nagbibigay, ito ay tunay. Di pababayaan, di iiwan, magpakailanman.
Hallelujah! Minsan pa po nating awitin sa Panginoon, papuri para lamang sa Kanya. Papuri, pagdakila at pagsamba, nararapat lamang sa inyo, sa inyo. Ang aming buhay, paglilingkod, buhay na handog sa inyo, Panginoon. Minsan pa, papuri! Puri, pagdakila at pagsamba, nararapat lamang sa inyo, sa inyo. Ang aming buhay, paglilingkod, buhay na handog sa inyo, Panginoon. Papuri, pagdakila at pagsamba, nararapat lamang sa inyo, sa inyo. Ang aming buhay, maglilingkod, buhay na handog sa inyo. Minsan pa papuri, papuri, pagdakila at pagsamba, nararapat lamang sa inyo. Lamang sa inyo. Hallelujah. Ang aming buhay, paglilingkod, buhay na handog sa inyo, Panginoon. Panginoon, ngayon pong umaga, we just want to worship you. Mahal ka po namin, Panginoon. Totoo po, minsan mahirap yung mapatunayan sa pamamagitan ng gawa. Pero Lord, kung kami man po ay nag-fail na may paranas sa iyo na mahal ka namin, dalangin po namin, Panginoon, yung awitin na ito, maging panalangin ng aming mga puso. Ang nais namin, O Diyos, ay purihin ka. Hallelujah. Ang nais ko, makilala ka ng lubusan, O Diyos. Ang nais ko, maranasan ko ang pagmamahal mo. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita, aking Diyos.
po natin sa Panginoon with all our hearts. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Sa mababang tinig pa rin po, sabihin natin sa Panginoon, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Maging panalangin po natin sa Panginoon. Sabihin mo natin sa Kanya ang nais ko. Hallelujah! Ang nais ko'y makilala ka ng lubusan, O Diyos. Ang nais ko'y maranasan ko ang dinggin mo po, Panginoon, ang aming panalangin at awit sa inyo. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Aking Diyos, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Sama-sama po natin itaas sa ating mga kamay at ating mga tinig sa Panginoon with all our hearts. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Aking Diyos, minsan pa mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Aking Diyos, minsan pa mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal. Ngayon po, express natin sa Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, aking Diyos. Come on, church, let out everything that has breath. Praise the Lord that's in this place. Hallelujah. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Dinadakila ka, nilulwalhati ka ng aming mga puso, Panginoon. Purihin ka, luwalhatin ang ngalan mo, Diyos. Karapat-dapat ka
mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita, aking Diyos. Hindi po tayo lugi na ma-express natin sa Panginoon yung awit na ito. Minsan pa, let's sing. Mahal, Mahal na mahal kita. oh Diyos, hallelujah. Mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita, aking Diyos. mahal na mahal kita. Mahal, Mahal na mahal kita. Mahal, mahal na mahal kita. mahal, mahal na mahal kita. Aking Diyos. Oh Diyos, wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh Diyos. hallelujah. Wala kang katulad, Wala kang kapantay. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. minsan pa. Let's declare, wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, purihin ka. Wala kang kapantay. Purihin ka, oh Diyos. Let us all declare, wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka. Minsan pa sa pinakamalakas na tinig, let's all declare, wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, purihin ka. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh. With all our hearts, let's all declare, wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, minsan pa. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh. Minsan pa, wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, oh Diyos.
purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, Purihin ka, purihin ka. wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, purihin. Buong puso po namin inaawit sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, O Diyos. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Purihin ka, purihin ka, purihin. Sabihin natin sa Panginoon, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Tanging ikaw lamang, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Tanging ikaw lang, purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Let us all declare, ideklara po natin na wala siyang katulad. Come on, church, palakpakan po natin ang Panginoon. Ano man po ang aming kalagayan, O Diyos, dalangin po namin na nakarating dyan sa kalangitan ang aming mga pagsamba. Sa inyo po ang pinakamataas na karangalan at kadakilaan. Natatangi lamang sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Lahat ng mapagtagumpay ng anak ng Diyos ngayong umaga ay lahat po tayo magsasabi ng Amen. Amen. Po, tayo sabay-sabay na manalangin. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paparito at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng Iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli, na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, pagalingin niyo po yung mga sakit na ubo, sipon, lagnat, at yung mga nasa hospital po, Lord. Pagalingin niyo na po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating tithes and offering. So lahat po ba ay na-bless ngayong umaga na to? Amen. So sa music pa lang natin, talaga namang bless na tayong lahat. Kaya ngayon sa araw naman na to, bago natin panalangin ang ating offering, tayo muna ikumanta para sa ating pagbibigay. Iba ka magbilang, Panginoon.
magtitiwala at kikilala. Ikaw ang Diyos. Di na matatapos, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatapos, di na mangangamba. Ako'y iyong anak, nasa iyo ngayon. Hindi na matatapos, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay ang pagpapala. Di na matatapos, di na mangangamba. Ako'y iyong anak, nasa iyo iyong pagkat sa iyo, nasa iyo Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating kaloob at ating ipanalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa pag-iingat na lagi ginagawa niyo po sa amin. Lord, salamat po sa mga blessing na natanggap namin. Hindi lang sa material na bagay, kundi, Panginoon, sa mga physical at mental na blessing na pinagkakaloob niyo po sa amin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ibinabalik po namin sa inyo ang mga blessing na natanggap namin, Panginoon. Nawa po, Ama, na ang blessing na ito ay magamit namin sa aming bahay-panambahan na gagawin sa linggo ng Panginoon. Ang building na amin pong itatayo upang doon po, Ama, ay sama-sama kaming magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, nawa rin po, Ama, na ang kaloob na ito, Panginoon, ay matustusan ang aming lahat ng pangangailangan sa simbahan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin ko po ang aking mga kapatid na nakapagaloob. At doon naman po sa wala pa po amang kakayahan, dalangin ko po, Ama, na bigyan niyo po sila, Ama, ng trabaho upang ang lahat ng pangangailangan nila po ay ma-provide, Panginoon. Maraming salamat po muli, Ama, sa umagang ito. Tinataas po namin ang inyong pangalan. Kami po ay kasama ng sabay-sabay na magsasabi ng Amen. Good morning po sa atin lahat. Bago ko pagsaltayin yung aking may bahay, gusto kong pakilala muna sa inyo. Kasi nasa live tayo and I want her to be to introduce sa lahat. I've known her for almost about 32 years. We were classmates po sa college, doon kami nakakilala. Classmate ko siya sa college, classmate ko rin siya sa Bible School with Pastor Marlon, kakasama kami. And I know na siya rin yung aking, aside from the Holy Spirit, siya yung pangalawang reminder ko. No? First, ang Holy Spirit, siya yung aking second reminder sa lahat po ng aking ginagawa. And salamat sa Lord dahil siya po ay ginagamit ng Panginoon, hindi lang sa work, but even in our ministry, partner sa ministry, partner po sa lahat ng bagay. Hindi ko naman sinasabing hindi kami nag-aaway, no? Which is normal sa mag-asawa, no? Kaya nga minsan, pag nag-uusap kasi, sabi nila, pag nag-uusap daw yung mag-asawa, laging nag-aaway. Kaya nga minsan, hindi ko na kinakausap yan eh. Joke lang. Pero puri ng Panginoon sa buhay po ng aking asawa na ginagamit ni Lord sa ministry nito. At hayaan niyo pong pakilala ko siya. Ang aking may bahay, my one and only love. Deborah Romero Socaldito. Good morning po sa ating lahat. Thank you sa pagpapakilala ulit. So yun po. So dadako na po tayo sa ating mensahe mula sa ating Panginoon. So tuloy-tuloy lang po natin yung ating Bible series. So nung nakaraan si Pastor Marlon, shinare niya yung Exodus 35 and continuation po ito ng Exodus 35
Dako po tayo sa Exodus 36. So yun po. Ang Exodus 36, tungkol naman to sa overflowing generosity and skilled craftsmanship. So na-mention na rin to sa mga um, dating verse. So kasi nag-focus ang Exodus sa pagtatayo ng tabernacle. So yun po. So pinamagatan ko itong unprecedented generosity. So unprecedented, so yung wala pa nakakagawa, or extraordinary generosity. So yun po. Pray muna po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa word na binigay niyo po, Panginoon. Lord, patuloy niyo po itong patuloy niyo po akong gamitin, Panginoon, para ma-share yung word na ito. Yung word na magmumula po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po ako itago sa inyong likuran. And Lord, anoint me po, Panginoon, na sa pag-share ng word, kayo lang po yung maitaas and maging encouragement po ito sa aming mga kapatiran po, Panginoon, dito po sa aming church and even sa live po, Panginoon. So na mapulutan po ito ng aral, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito pang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. So unprecedented generosity. Kasi nandito yung overflowing generosity sa verse na ito. So yung makita po natin, meron tayong key lessons from Exodus 36. So yung number 1, God-given skill and wisdom. So na-share na rin po ito doon sa mga past verse ng Exodus. So the Lord filled craftsmen like Bezalel and Oholiab with the Spirit, giving them wisdom for every artistic and technical task, showing our talents are for His service. So matatagpuan po ito sa Exodus 36 verse 1 to 2. So yung mga talents natin, yung mga kakayanan natin, hindi nang galing sa atin, galing sa Panginoon yon. So kung nagagawa man natin na isang bagay na minsan nagugulat tayo, may mga nagagawa tayong bagay na hindi natin alam magagawa pala natin. Hindi natin alam kaya pala natin kasi tinutulungan tayo ng Panginoon. Yung talent na yun, yung skills na yun, ang kagaling kay Lord. Kaya hindi dapat natin pagmayabang kung ano yung meron tayo. Kasi lahat yan galing sa ating Panginoon. So, ganoon din yung ginawa ng Panginoon sa mga tao noon, sa mga Israelites, noong mga panahon na yon, na ang Panginoon pa rin ang sumama sa kanila. So, blessed nga sila, sinamahan sila yung binibless talaga ng Panginoon. So, and hanggang sa ngayon, tayo din naman binibless ng ating Panginoon. So, hindi tayo pwedeng mainggit sa iba kung may talents na gano'n, may skills, kasi may kanya-kanya tayong talents. So, basahin po natin sabay-sabay yung verse 1 and 2. So, Bezalel, Oholiab, and every skilled person to whom the Lord has given skill and ability to know how to carry out all the work of constructing the sanctuary are to do the work just as the Lord has commanded. So, verse 2, Then Moses summoned Bezalel and Oholiab, and every skilled person to whom the Lord had given ability and who was willing to come and do the work. So, hindi lang si Bezalel at saka Oholiab. May mga tao rin ng mga panahon na yon na pinili ang Panginoon, na binigyan ng kanya-kanyang task, binigyan ng kanya-kanyang skills para maitayo ang tabernacle during that time. So, hindi naman matatayo yon ng si Oholiab at saka si Bezalel lang yon, or si Moises lang. So, pinagtulong-tulungan yan ng mga Israelites. So, may mga pinili talaga ang Panginoon. May mga pinipili talaga ang Panginoon na binibigyan talaga ng task. So, alam ng Panginoon kung sino-sino, yun dapat niya ilagay sa bawat task. So, and second po is yung overflowing generosity. So, matatagpuan natin sa verses 3 to 7. So, the people brought free will offerings, including gold, silver, and fine fabrics, every morning. The response was so immense that the craftsmen reported they had more than enough materials to complete the work. Moses issued a rare command for the people to stop giving, as the excess materials were actually hindering the workspace. So dito pinakita yung generosity ng mga tao. So na-mention ni Pastor Marlon last week kung paano ginawa yung fabrics, na
may mga color pa yun. So, di ba nakakaano yung intricate yung paggawa ng yung mga fabric na yun na kinulayan. So, yun lahat, hindi naman galing doon sa tao yung wisdom na yun. Galing sa instruction ng Panginoon. Kung paano nila gagawin yun, kung paano nila kukulayan. So, yung purple. So, naalala ko nga si Gavin, pag pinagsama ba tong color na to, anong color magiging kalabasan? Parang ganun yung paggawa noon ng fabric. So, may mga colors, hindi isang color lang. So, iba-iba pang color yung ginawa nun. So, ganun ka detalyado. Ganun ka detalyado kung paano ginawa yung curtain, kung paano ginawa yung tabernacle, kung paano ginawa yung mga fabric na yan. So, lahat yung detalyado. And during that time naman, ang mga Israelite, marunong silang sumunod. Kasi sinusunod nila yung instruction. So, yun din yung ginagawa, ang gusto ng Panginoon sa atin. So, matuto tayong sumunod sa instruction ng Panginoon. Kung ano yung ni-instruct sa atin, kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun yung dapat nating gawin. So, hindi tayo pwedeng magreklamo, hindi pwedeng, hindi ito dapat ganito, dapat ito ang gagawin. So, hindi, dapat, kung ano yung in-instruct ng Panginoon, yun yung gagawin natin. So, matuto tayong sumunod. So, yun yung gusto ng Panginoon. Natutuwa ang Panginoon pagka tayo sumusunod. So, dito yung part na ibinigay ng mga Israelite lahat ng kayamanan nila, yung silver, 5 fabrics. Hanggang si Moises nag-command na, sinabi na ni Moises, tama na kasi, di ba sa isang lugar, hindi na kailangan So, sobra-sobra na. So, sobra naman sa church, magiging kalat lang din, di ba? Di ba, may dinala ka sa church. So, may dinala ka na binigay ka sa church. Kung meron na ang church, so parang magpapasikip lang din sa church. So, kaya parang ganun yung nangyari So, ini-stop na yung pagbibigay kasi sobra-sobra na yung ibinigay nila. So, gamitin na lang sa ibang bagay. Or, kung sa susunod, pwedeng magamit. So, yun po. Yung mga time na yun, ini-stop din ni Moises yung pagbibigay para hindi rin makasagabal sa space. So, hindi nakakayanin Sabi nga, di ba, hindering the workspace. So, ibig sabihin, mapupuno na, hindi na kasya. So, yun po. Pero ganun ka-generous yung mga tao nun. So, binigay nila lahat ng meron sila. Lahat ng pwede nilang i-offer, ibinigay nila. So, yun po. Basahin po natin yung verses. They received from Moises all the offerings the Israelites had brought to carry out the work of constructing the sanctuary, and the people continued to bring free will offerings morning after morning. So araw-araw, every morning may mga binibigay silang offerings. So all the skilled workers who were doing all the work on the sanctuary left what they were doing and said to Moses, the people are bringing more than enough. So, sobra na dun sa mga pangangailangan. For doing the work, the Lord commanded to be done. So, sa verse 6, then Moses gave an order and they sent this word throughout the camp. No man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary. So, no man or woman is to make anything else as an offering for the sanctuary. So, hindi tayo pwedeng magbigay ng offering ng, so kung ano yung kailangan, yun yung ibibigay natin na offering. So, at saka yun sa pagbibigay din naman natin na offering, dapat bukal sa puso natin. So, hindi yun napipilitan lang din tayo. And so, the people were restrained from bringing more because what they already had was more than enough to do all their work. So, kaya yun, in-stop, pagka sobra na yung ibinibigay nun, pinatigil na rin nila Moises. Kasi hindi na kailangan, sobra-sobra So, di ba, sarap nun. Pagka yung blessing natin, sobra-sobra. So, may mga ganyan pagka may blessing na dumarating, sobra-sobra. Ang ginagawa, pinamimigay na. So, naalala ko si Ate Percy pag kami nagbigay dyan ng gulay. Pastor, punta kayo dito. Meron kaming gulay dito. Ang dami-dami. Bibigay ko sa inyo. So, ibig sabihin, sobra yon, marami yon. So, isineshare niya yung blessings. So, ganun po. Ganun po dapat. Pag may sobrang blessing,
ibigay kung sino yung maisip niyo, kung sino inilid ni Lord na bigyan, so yun yung bibigyan mo. Ang lagi niya naiisip si Pastor Jess. So, meron tayo mga kapatid na nangangailangan. So, pag naman pinaisip sa atin ni Lord kung sino bibigyan, ipapaisip niya, bisa masasagi sa isip mo yung gano'n siya ang bibigyan mo. So, hindi yung mga binibigyan din natin, hindi naman din galing lang sa atin minsan talaga galing sa Panginoon yun Pag naisip niyo na bigyan. 'Di ba noon may kwento si Pastor Gani na kailangan nilang pambayad ng kuryente. Pero may nag-message sa kanila, pinadala sila eksakto-eksakto kasi ang Lord yung kumilos dun. So, ang Panginoon gumamit ng tao para i-bless, para i-sustain yung kailangan. Yung pangangailangan. Kasi yung ibinigay kay Pastor Gani, eksakto doon sa pambayad nila sa kuryente. So, alam ba noon yun? Hindi naman sinasabi nila Pastor Gani kung magkano yung kailangan nila. Pero yun yung binigay kasi yun yung leading ng Panginoon. So, yun yung binibigay ng Panginoon. So, ganong kabuti ang Panginoon sa atin. So, sa number 3, construction of the sanctuary, verses 8 to 38. So the remainder of the chapter details the creation of the tabernacle structure, mirroring the instruction previously given in Exodus 26. So sa pagko-construct ng ating sanctuary, kasi itong buong Exodus nga sa pag-construct ng sanctuary ng tabernacle, doon siya talaga doon pumatloob sa Exodus. So, dito, yung paggagawa ng tabernacle, detalyado lahat. May mga sukat yun. Kaya sinasabi si Lord daw, hindi lang si Lord, engineer din. Kaya niya may mga bawat kahoy, bawat hamba na ginamit, may sukat yun. Kung ilan yung ilalagay na ginto. So, lahat yun detalyado. So, yun nga, kailangan sundin. Kailangan sumunod tayo kasi pagka may disobedience, pag hindi ka sumunod, may consequences. May consequences sa iyo kasi hindi ka sumunod. So, yung mga Israelite talaga sumunod sila kung paano gagawin yung tabernacle. Kaya, 'di ba yung paggawa ng tabernacle na naging maayos kasi sumunod sila sa Panginoon. So, kung paano dinetalyadong ginawa ang tabernacle. So, sa mga past verse like in Exodus 26. So, yun yung mga natitirang verses sa 8 to 38. So, basahin po. So, yung una po, yung curtains. So, yung cortina, pati cortina, di ba? Detalyado kung ano yung gagamitin. So, sa verse 8 to 19, 10 inner curtains of the fine linen embroidered with cherubim, followed by 11 curtains of goat hair and outer coverings of tanned ram skins and durable leather. So, basahin po natin yung verse 8 to 19. All those who were skilled among the workers made the tabernacle with 10 curtains of finely twisted linen and blue, purple, and scarlet yarn with cherubim woven in them by expert hands. Ito po yung shinare ni Pastor Marlon last week. So, paggawa ng curtains, yung mga fabric na ginamit, ng bawat colors. So, detalyado po yun na sinunod. So, di ba napakahirap gawin? Kung tayo hindi natin gagawin yun kasi bibili na nga lang tayo ng gawa na. So, merong divisoria. So, meron taytay, meron pong baklaran. So, marami tayong mabibilan. Gawa na. Sila talaga yung gumawa. Sila talaga yung nagkulay ng bawat linen na gagamitin, bawat yarn. Sila yung gumawa nun. At saka yung paghahabi nun. Yung paghahabi, di ba ang hirap-hirap din nun? So yun po, napakahirap po nun. Pero ginawa nila yon. So, all the curtains were the same size. 28 cubits long and 4 cubits wide. So, tingnan mo, may mga sizes pa. So, they joined 5 of the curtains together and did the same with the other 5. Then they made loops of blue material along the edge of the end curtain in one set.
and the same was done with the end curtain in the other set. So, yung mga hole na yan, kung paano ginawa yan. So, dinetalyado sa Bible. So, lahat yun. So, detalyado po talaga. So, they also made 50 loops on one curtain and 50 loops on the end curtain of the other set with the loops opposite with each other. Then they made 50 gold clasps and used them to fasten the two sets of curtains together, so the tabernacle was a unit. So they made curtains of goat hair for the tent over the tabernacle and 11 together. So yun po. So 'di ba hirap gawin ng mga panahon na yun. Pero nagawa ng mga Israelite. So tayo naman kung may free will tayong gawin ng isang bagay, magagawa natin. Kung gusto natin, na isang bagay, magagawa natin. Pero kung ayaw natin, kahit madali yan, hindi mo magagawa. So, 'di ba? So, may free will. So, yun po yung dapat matutunan din natin na tayo bilang Kristiyano, matuto rin tayo kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Kung ano yung dapat attitude natin, dapat na character natin. So, kung may nag-share sa atin, may nangaral, so dapat hindi tayo magalit. Dapat matuwa tayo kasi yung nagsabi sa inyo concern yun para mabago tayo. So kung may nakitang hindi maganda sa atin tapos pinuna ka, so hindi dapat tayo magalit, hindi tayo magtampo. Kasi minsan sa church ganyan pag may nasita ka, so magtatampo na, hindi na a-attend. So yun po, pero hindi dapat ganun. So dapat i-accept natin in a positive way. So ay siguro ganito talaga ako, dapat palitan ko yung ugali ko na ganito. So hindi maganda bilang Kristiyano na nakikita yung ugali natin. So, maging model tayo. Maging magandang testimony tayo sa ating mga kapwa. Lalo na sa mga unbeliever. Kasi, kung tayo, masama ugali natin, tapos nagsishare tayo ng word, hindi susunod dyan Kahit pa paano, sama naman na ugali niya, bakit ako a-attend dyan? So, dapat sa atin palang nakikita yung pagbabago. So, bago tayo mag-share, magbago muna din tayo. So, dapat maging modelo tayo. So, sa 15, all 11 curtains were the same size, 30 cubits. Tama. 30 long and 4 cubits wide. They joined 5 the curtains into the set and the other 6 into another set. Then they made 50 loops along the edge. Paano ulit? Curtain in one set and also along the edge the end curtain in the other set. They made 50 bronze clasps to fasten the tent together as a unit. Then they made for the tent covering. So, naulitan pala. So, yun po. So, yung paggawa po. So, yung pangalawa po, the framework. So, matatagpuan po natin sa verse 20 to 34. So, 48 upright frames made of acacia wood, overlaid with gold and set into 96 silver bases. So may framework pa rin ginawa. So basahin po natin. They made upright frames of acacia wood for the tabernacle. Its frame was 10 cubits long and cubit and a half wide, with 2 projections set parallel to each other. They made all the frames of the tabernacle in this way. They made 20 frames from the south side of the tabernacle and made 40 silver bases to go under them, 2 bases for each frame, 1 under each projection. For the other side, the north side of the tabernacle, they made 20 frames and 40 silver bases, 2 under each frame. So, pati sa frame po. So, yun nga po, lahat po ng ginamit. So, may sukat po, may instruction ang Panginoon. So, sa verse 27, they made 6 frames for the far end, that is the west end of the tabernacle. The 2 frames were made for the corners of the tabernacle at the far end. So, and at these 2 corners, the frames were double from the bottom all the way to the top and fitted into a single ring. Both were made alike. So they were 8 frames and 16 silver bases
2 under each frame. So yung mga frames na ginagamit po sa atin sa bawat corner ng tabernacle. So lahat 'yon may sukat at sa bawat pinaglagyan ng frames na 'yon, may sukat 'yon. So detalyado rin 'yon. So hindi siya basta naisip lang na ganito yung design. So may kanya-kanyang design, gawa lang nila. So hindi po 'yon, may sukat bawat frames na ikinabit sa tabernacle. So they also made crossbars of acacia wood, 5 for the frames of one side of the tabernacle, 5 for those on other side, and 5 for the frames on the west at the far end of the tabernacle. They made the center crossbar so that it extend from end to end at the middle of the frames. They overlaid the frames with gold and made gold rings to hold the crossbar. They also overlaid the crossbar with golds. So yung mga ginagamit nun, mga gold kung dito ngayong panahon yan, yung mga frame na ninakaw na. May mga silver, mga totoong silver at saka gold yung ginamit noon. So, pero ngayon hindi na pwede sa panahon ngayon, hindi na pwedeng gawin yon kasi baka bakbakin yung mga gagamitin natin mga bintana. So hindi natin pwedeng lagyan ng mga totoong gold yan kasi baka manakaw lang din. Pero so kung doon sa ginawang tabernacle, pinagawa niya yan para maging perfect yung tabernacle kasi bawat corner, bawat may sukat eh. So gusto niya perfect yung pagkakagawa ng tabernacle. So yun po. So ganoon din tayo sa ating church. So dapat kung ano yung mas alam natin na malulugod ang ating Panginoon, yun yung gagawin natin. Kung ano yung susundin natin, yun ang susundin natin. So yung po susunod po the veil and entrance. So matatagpuan sa 35 and 38. An inner veil separating the holy place from the most holy place, and screen for the entrance, both richly embroidered. So, merong pong veil na ginamit sa holy place. Holy place from most, may most pa, most holy place. So, may banal na lugar doon sa sa sanctuary na ginawa. So, basahin po natin sa 35. They made the curtain of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen with cherubim woven into by skilled worker. So they made 4 posts of acacia wood for it and overlaid them with gold. They made gold hooks for them and cast their 4 silver bases. So yun po, so yung separation po nung holy place, ito po yung ginagamit. For the entrance to the tent, they made a curtain of blue. So blue, purple, and scarlet yarn. So yun yung inilagay nila na curtain, yung color. So may color coding din sila. So blue, purple, and scarlet yan. And finely twisted linen, the work of an embroiderer. So ngayon pag nagpagawa ka embroidered, mahal din yun, 'di ba? So ito ang ginamit doon sa tabernacle, yun yung pinakamahal, yung pinaka-best na mga materials. So, at saka yung talagang pinaghirapan. And they made 5 posts with hooks for them. They overlaid the tops of the posts and their bands with gold and made their 5 bases of bronze. So, yun po. So, sa paggawa nitong sa entrance, so yung may mga color, so may mga assignment. So parang dito sa ating church, so may kanya-kanya tayong assignment. So may assignment tayo, may worship leader, meron talented sa pag-worship, sa pagkanta, may talented sa mga instrument. So hindi matatayo, hindi mag-work ang isang church, ay isang ministry kung hindi pagtutulong-tulungan ng bawat isa. So may kanya-kanya tayong talent, may kanya-kanya skills. Kung hindi maganda yung boses mo, ay baka hindi dito ako sa singing, baka dito ako sa discipleship. O, doon tayo dinadala pala sa discipleship. Hahayo tayo. So yun po, malalaman naman natin kung ano yung gifts natin, kung ano yung dapat na kinabibilangan po natin.
So kung nahihirapan kayo sa isang bagay na hindi pala para sa'yo, so may ibang task na pwedeng para sa atin. So, sabi po natin yung application po nito, serve with your gifts. So, yun po, yung sinasabi, use your unique talents, art, teaching, building, etc. as act of worship for God's kingdom. So, gamitin natin, kung ano yung may talent tayo, kung ano yung meron tayo, gamitin natin. Actually, pagwawalis dito, paglilinis, talent din yun, di ba? Kung walang maglilinis nito sa ating church, edi ang dumi-dumi nito. So, magsisimba ba tayo sa maduming church, di ba? Kailangan presentable, di ba? Yung best nga ibibigay natin sa ating Panginoon. So yun po, kung sa multimedia, kung ang talent mo, sa computer, or sa sounds, so dun ka. So, paggamit natin kung ano yung gifts na meron tayo. Paggamit natin yung mga talents natin. So, wag natin itago. Wag natin itago yung mga talento natin. Tsaka, wag tayong, kung may magagamit naman tayo para sa Panginoon, so, paggamit tayo. Paggamit natin for the glory of our Lord. So, paggamit natin sa Panginoon, yung ating mga talents, yung ating mga skills. So, even art nga, di ba? Kung marunong kang mag-drawing, magagamit din sa church natin, lalo pagka BBS. So, di ba, nagde-design kami dito pag Vacation Bible School. So, yung mga paggupit-gupit na yan, nagagamit po yun. So, sa pagtuturo, so, pwede nga magpagtuturo sa paggawa ng mga arts and artwork dito. So, makakatulong yun, makakatulong sa ating church. So, ministry din po yun. So, paggamit natin yun. So, wag tayong mahiya na ipagamit ang ating mga talents kasi binigay ng Panginoon sa atin yun. So, kaya binigay sa atin para magamit. So, pangalawa, give freely. So, yun nga po, be generous with your resources, time, heart, not just out of duty, but with joy. So, yun nga, sa pagbibigay natin, dapat bukal sa puso natin, masaya tayo na ibibigay natin. So, hindi yun napipilitan lang tayo magbigay. So, dapat matutunan din natin maging generous. So, meron tayo mga kapatid na kailangan. So, pwede nating tulungan kung nakita natin may kailangan yung ating mga kapatid. Meron ka naman. So, pwede nating tulungan. Or kung hindi, pag-pray natin. Panalangin natin. Kasi ang Panginoon, siya yung tutugon sa panalangin natin at siya yung magbibigay ng tamang tao na magbe-bless. Kung hindi natin kaya, may tamang tao na magbe-bless sa mga nangangailangan. So, yun po, dapat po, sa pagbibigay natin, bukal sa puso natin, masaya tayo. Masaya sa ginagawa natin. Kasi ministry din po yun, yung pagbibigay. So, hindi naman po natin binigay lang sa pastor natin yun. So, binigay natin yun sa ating church. May magamit ang church sa paghahayo, sa pagdi-disciple, sa pag-Bible study. So, yung mga expenses na ating church, so binibigay po, yun, hindi naman manggagaling. Yun nga, hindi naman babagsak na langit yun. So, sa atin din manggagaling. Sa atin din manggagaling yung mga pangangailangan ng church natin. And nakakatuwa, di ba, masaya pag nakikita natin na may bago sa church natin. May improvement ang church natin. May nabibili. Di ba, mas masaya, mas masarap makita, mas masaya. So, follow God's blueprint. Seek His guidance and follow His instruction in all your endeavors for His glory. So, yun nga po. So, hihingi tayo sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat sa paglalakbay natin sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, isik natin yung guidance ng ating Panginoon. Kasi, ang Panginoon si Panginoon kailangan natin i-follow yung instruction ng Panginoon para maging successful lahat ng ginagawa natin. So, hindi pwedeng sa atin lang. Ito yung gusto ko, dito ako pupunta, dito ako mag-ano. So, mag-seek tayo ng guidance sa Panginoon. Kung naguguluhan ka, ito ba yung gagawin? Sa paghanap ng trabaho. Sa paghanap ng trabaho, maganda ba itong trabahong ito? So, seek natin guidance. Kahit ako noon, kasi nung nag-resign ako dun sa Shaw Boulevard. So,
nag-resign ako, yung pala nag-resign ako, magpa-pandemic pala siya. 2020, January 2020, nag-resign ako doon. So, nung na-realize namin, kaya pala ako pinag-resign ni Lord, ayaw niya na maano ako doon sa pandemic. So, March nagkaroon ng pandemic, nawala ng trabaho. Lahat wala, nasa bahay lang. So, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, ano po ba yung plan nyo? Kasi well, siyempre kailangan namin ng resources. So, nag-business kami, kung ano yung ginawa namin business. So, okay naman siya, kaya lang, iba pa rin yung nagtatrabaho ka, meron ka monthly income. So, nung nag-pray ako, pinag-pray ko, Lord, ano po ba trabaho? Alin po ba yun? Saan ako mag-a-apply? Ano po ba yung papasukan ko? Kasi gusto ko, Saturday, Sunday, wala akong pasok. Pero, may binigay si Lord na kahit online lang lahat. So, hindi ako pumunta sa, kasi 2022, hindi pa masyadong So, online lahat. Nag-on-site lang ako nung nag-laboratory na. So, sabi ko, ito yung binigay ni Lord kasi pumasa ako eh. So, walang kahirap-hirap. Pumasa ako sa interview, sa exam, sa lahat. Puro online. Pero, naipasa ko. Kaya sabi ko, ito yung binigay ni Lord sa akin. So, yun po. So, hingi tayo ng instruction sa Panginoon kung paano, kung ano yung ibibigay sa atin. So, sundin lang natin. Kasi may hingi tayo ng instruction, ito binibigay, naghanap ka pa ng iba. So, kaya binigay sa akin yung trabaho na yun, although, ilang buwan din ako may pasok ng Saturday, Sunday, pero naniwala ako na ibibigay ng Panginoon na hindi ako magkakapasok ng Saturday, Sunday. So, after 3 months, wala na akong pasok ng Saturday, Sunday, naging Monday to Friday na lang. So, yun yung blessing ng Panginoon. Yun yung pagpapala ng Panginoon. Matuto tayo maghintay. So, hintayin lang natin yung best para sa atin. Kasi, kung di tayo maghihintay, wala ring mangyayari. So, dapat sumusunod tayo sa instruction ng Panginoon. And, matuto tayo din mag-discern. So, alam natin, madi-discern natin yan kung yan ba'y para sa Panginoon o hindi. Kasi pag hindi para sa Panginoon yan, hindi maganda yung magiging outcome eh. Sa simula pa lang, hindi na maganda eh. Nagkakaroon na ng problema. Pero pag para sa Panginoon, lahat smooth. Smooth lahat. So yun po. Maging, din tayo, matuto rin tayo sa discerning. So, matuto tayong i-identify kung ano yung gusto ng Panginoon. So, next po is work together. Recognize that the church, so the new temple, needs everyone's participation to function as God intended. So, yun po yung sinasabi ko na dapat nagtutulong-tulong tayo sa ating church. So, lahat kumikilos, lahat. So, lahat yan, walang mababa, walang pataasan. So, lahat pantay-pantay. Kasi hindi magiging successful ang ating ministry. Hindi magiging successful ang church natin kung hindi tayo magtutulong-tulong. So, lahat ng part, so parang sa body natin, lahat ng part ng body may may function yan, may purpose yan. So, parang sa church natin din yan. So, pag lahat ng function dito, importante. So, lahat importante. Yun yan, ibig sa paglilinis, yung mga uutusan, yung mga runner natin dito. So, may malaking, malaking tulong sa ating church. Hindi lang yung worship team, hindi lang yung pastor natin o yung mga teachers, pero yung mga nakikita natin sa likod na kumikilos sa ating church, may function yan. So, pahalagahan natin at pagpasalamat natin sa Panginoon at mahalin natin kung ano yung meron tayo sa ating church, mahalin natin ang ating mga ka-churchmate. So, dapat, nagmamahalan tayo sa church, nagkakaunawaan. So, lahat, tulong-tulong tayo sa ating church. So, ako na po tayo sa conclusion. Mabilis na po. So, sa Exodus 36 show that God cares about holiness, order, and obedience in worship. So, yun po, yung sa Exodus 36, yung pinakita dito, yung pagiging banal. Yung pagsunod sa order ng Panginoon. Yung pagsunod sa instruction ng Panginoon. So, yun yung pinaka-best worship natin sa Panginoon, yung sumunod tayo. So, it teaches us that He values every detail, both in the sanctuary and in our lives. O yun po yung sinasabi ko, na i-value natin lahat.
I-value natin kung ano yung meron ang ating mga kapatiran. Kung ano yung nai-share nila, maliit man o malaki, i-value natin, matutunan, i-value natin lahat ng nare-receive, lahat na itinutulong nila sa atin. So, i-value natin, mahalin natin, and i-appreciate natin. Lahat dapat ina-appreciate natin. So, yun po. Both in the sanctuary in our lives, so even sa church natin, or even sa yung mga pag-share natin sa kanila. So, kung nahihingan kayo ng payo, so may problema ating mga kapatid, hinga ng payo, huwag natin i-chismis, i-share na lang. Ano na lang natin, tulungan natin. So, kung nanghingi ng payo sa atin, huwag natin i-chismis. So, kailangan matuto tayong tulungan sila, ipag-pray. Pag-pray natin sila na ma-overcome kung ano yung pinagdaraanan natin mga kapatid. At yun nga, kung may kaya tayo itulong, itulong natin. So, yun po. So, reminding us that nothing is too small for His concern and purpose. So, yun po, walang malaki, walang maliit, lahat pantay-pantay sa ating Panginoon. So, biang Kristiyano, dapat pantay-pantay ang pagmamahal natin sa bawat isa. So, walang mahirap, walang mayaman. So, kaya ngayon ating pastor, senior pastor, yung ating tithes and offering, hindi pinalagyan ng name para pantay-pantay. Kasi pagka nga naman may pangalan tapos malaki yung tithes nito, baka mabigyan ng importance yung malaki mag-tithes. So, yun po. Kaya yun, walang pangalan. So, pantay-pantay lang lahat ang ating pagtingin sa ating mga kapatid. So, dapat wala tayong tinatangi. So, yun, walang tinatangi. So, lahat tayo, mahirap o mayaman. So, pare-pareho ang treatment natin sa bawat isa. So, yun po. So hopefully na ging encouragement sa bawat isa yung ating yung tinuturo sa atin ng Panginoon. So malapit na rin tayo matapos sa Exodus. So dadako na tayo sa next chapter. So yun po. Ang dami nating natutunan sa Exodus kung paano hinarap ng mga Israelite yung pag-alis sa Egypt hanggang sa pagtatayo ng sanctuary. So yun po, yun nga yung mga the following chapter ng Exodus, yung pagtatayo ng tabernacle na detalyado lahat. So yun po, kung paano tayo tinuruan ng Panginoon na sumunod sa instruction ng ating Panginoon. Paano tayo paging gawing banal ng Panginoon. So doon din pumasok yung ating 10 commandments na hanggang ngayon sinusunod natin. So yun po sa Exodus 20. So yun po. So let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat sa word po, Panginoon, na tunay nga po, Lord, yung obedience po, Panginoon, yung patience po, Panginoon, na ibigay niyo sa amin, sa bawat isa, Panginoon, and yung pagmamahalan po sa bawat isa. Pagtulong po, Panginoon, at pagsunod kung ano po yung gusto niyong gawin namin. Yung instruction po, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na as a discerning spirit po, Panginoon, na discern namin kung ano po yung gusto niyo ipagawa sa amin. So, kung ano po, pakita niyo sa amin kung ano yung dapat at hindi dapat namin gawin. So, matutulang kami sumunod sa inyo, Panginoon, na kayo lang po, Panginoon, yung aming mag-glorify. Kayo lang po yung aming papurihan, itaas, Panginoon. Kayo lang po yung sundin namin, Panginoon, na sa bawat paglakad namin sa aming buhay, sa pagharap namin sa mga situations po, Panginoon, sa mga problema, Panginoon. So, Lord, alam po namin na ma-overcome namin sa tulong niyo po, Panginoon, sa tulong ng mga kapatiran po namin, na ma-overcome namin kung ano man yung aming mga pinagdadaanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa guidance niyo. Salamat sa protection. Salamat sa wisdom, Panginoon, na binibigay niyo sa bawat isa, Panginoon, para malaman kung ano yung dapat at hindi dapat, Panginoon. Salamat sa love. And salamat po, Panginoon, sa inyo na you love us, Panginoon, unconditionally, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng binibigay niyo sa amin and sa mga word na binigay niyo sa amin, sa salita niyo po, Panginoon, na nagiging guidance po namin. We thank you, Lord,
Maraming salamat po, Panginoon, and nawa po, Panginoon, sa aming paglakad, sa pagharap namin sa buhay namin. Lord, maging reminders po, Panginoon, lahat ng natututunan namin sa lahat na binibigay niyo po, Panginoon, sa amin na lesson. So we thank you, Lord. In Jesus' name, amen.